Yan pasensya na na ano ako, pasensya na at na ako'y namatay. Pinatay po. Alam mo naman napansin ko po, maraming beses po ako nagla-live na inaatake po ako kaya Helen Bagyo, Naimbag na Malim, sa mga kabsat ko, mga kabaleng ko, mayap agat panapon, maayong hapon, mayad nga hapon, sa mga Karaya at saka Ilonggo, hmm, maopay nga kulup sa mga waray-waray, maray na hapon sa mga Bicolano, sa mga Surigao-non, maradyaw nga hapon sa mga Maranao, ago Maguindanao, ruo sa Barm ay mapya mahapon sa inyo langon. Tapos sa mga nakatira doon sa Zamboanga ay buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes a todos. Feliz dia a todos. So maulahay na ko na po sa mga tausog mula sa Sulu hanggang sa Tawi-Tawi. Kaya pag naalala ko yung tausog ay nga parang naalala ko gusto kong kumanta ng kanta ng mga tausog eh. Ano ba yung kantang yon? Pag pumunta ako ng Bohol, maalala ko yun eh. Mutya ka baliling sa katahom. Tinggas ka sa puti nga baybayon. Ayun na, nagkakanta-kanta lang ako sandali para dumami yung ating mga audience. Pilit na bidad pa rin. Okay, si Carloy, kumusta? Bukal. Bukal. Sige, okay lang. Kalbo naman talaga ako eh. John Suarez, maayong hapon toto. Ari kami nga mga Ilonggo nga DDS nga nagasuporta sa imo. Keep it up. God bless. Maayong hapon. Leonardo Brosas, Feliz Navidad uli. Carly, kumusta? Good day po, Attorney Dr. To. Kausing Happy Three Kings. O sabi ng Happy Three Kings, pagdating sa kwan, sa mga Kapampangan, di ba Kapampangan, yung mga salita na mga may H, hindi na nila binibigkas yung H. Kaya nga dapat Happy Three Kings, no? So kanila, sa Kapampangan yun, Happy Three Kings. Pero kung Tagalogin natin, maligayang tatlong hari. Sa mga Kapampangan, maligayang tatlong ari. Ay, walang yun walang bastusan to Naalala ko lang, napaka-cute talaga ng mga lingwahe natin, no? Sa ngayon, ang pinaka-cute na lingwahe ay yung Kapampangan. Maopay nga kulop sa mga waray-waray, sa mga bugto ko sa Samar, Leyte. Mga Kausing family, Centeno family, sa Leyte, Agsamar, Agbiliran. Okay. Si Dangas, kaming mga sundalo sumuporta sa mga didis. Thank you po. Okay, ito pag-usapan po natin sa ngayon ay mahalaga po ito. Kahapon po nagsumiti ang mga anak ni Duterte ng kanilang memorandum na kung tawagin. Ang memorandum po yun ay sinusulat yun na final na argument ng mga anak ni Duterte. At ang issue po ay yung kasong sinampa ng tatlong anak na kung tawagin ay habeas corpus or petition for the writ of habeas corpus. Okay, so Leonard Brosas, waray-waray, ini, katuto. Mga waray-waray, maupay nga kulop. Eden Twist, vlogs, bikini ka. Hindi lang, may bikini. May pagat panapon, Eden Twist vlogs. Tapos ganito po yung kaso ni Digong Duterte.
yung petition for the writ of habeas corpus ay hinihiling po ng mga anak ni Duterte. Sino yun, mga anak niya? Si Pulong Duterte, na yung congressman sa 1st District ng Davao City. Si Sebastian Duterte, na yung mayor sa Davao City. Si Kitty Duterte, na anak niya kay yung pangalawang asawa ni Digong Duterte, na si Abansinya. Okay? So ngayon, makita mo, although para magiging fair tayo, no, pupunain din natin na dapat sana ay hindi na tumakbo yung mga Duterte, isa lang sana ang tumakbo. Yung anak pa ni Pulong, naging congressman pa sa isang distrito sa Davao. So, sana tigilan na natin yung tinatawag na political dynasty. Tapos gusto ko sana, pangarap ko na pangungunahan ng mga Duterte, yung pakipaglaban-laban sa mga political dynasty na iisa lang sa kanila ang tatakbo. Kasi hindi mo maiwasan, talagang mananalo ang Duterte pag Davao pag-usapan at kahit sa buong Pilipinas. Kasi po, yan lang po ang ebidensya na sa mata ng mas nakakaraming mga Davaoenyo, Davao City, ay talagang magaling si Duterte. Yun na po. Ibig sabihin, this is also in recognition of the fact na marami ding issue na may namatay sa Davao. Kagaya sa Pilipinas, marami ding issue may namatay sa Pilipinas. But then, ang usapin na kung may namatay ay isang usapin yan, at kung tatanungin mo kung may ebidensya ba sa pagpatay, ibang usapin naman yon. Kaya nga, pwede mo dalhin sa usapin, sa tingin mo kaya, magigilty ba si Duterte sa kwarto? Halimbawa, itutuloy yung kaso. Hindi na mag-uusap kung merong jurisdiction or authority, wala. So, ang tanong na lang dyan, magigilty ba si Digong? Ladies and gentlemen, ayaw kong sabihin na magigilty kasi wala akong basihan para sabihin na guilty. Bakit? Nakita ko po yung mga ebidensya na sinumiti ng prosecution na pinangungunahan ni Minjaye, Deputy Prosecutor. Nakita ko po, ang kanilang mga ebidensya po, lahat po ay ebidensya lamang po para mapatunayan na maraming namatay at may mga namatay. Pero sa tanong na yan ay, although pwede nating aminin, marami talagang namatay. Ako nga, sa totoo lang, very fair naman ako. May tiwala naman, naniwala ako na marami dyan sa namatay dyan na parang sabihin mo na si Duterte nagpapatay. Kailangan tanong, may ebidensya ba tayo? So, ibig sabihin, iba yung paniniwala, iba yung may ebidensya ka. So, pagdating sa sinabi ng mga prosecution, ang mga ebidensya nila, kung inisa-isa ko yung incriminating evidence nila, ibig sabihin po ng incriminating ay yung ebidensya na matatalo si Duterte sa kaso. Meron silang 1,000 na ebidensya, 990 plus na ebidensya na na kontra sa na magsasabi na guilty si Duterte. Ngayon, obligado kasi ang prosecution sa International Criminal Court na huwag nyo itago ang ebidensya na pabor kay Duterte. Kaya nagsumiti rin sila ng ibang ebidensya na pabor kay Duterte. Alam mo ilan yon? 300 plus na evidence na pinigay ng sinuko ng prosecution sa International Criminal Court pabor kay Duterte. Ang isa diyan sa pabor kay Duterte na ebidensya ay yung nasintensyahan yung pumatay kay Kian de los Santos. Yung 3 pulis, at inakyat pa sa Supreme Court natin at nagdesisyon ng Supreme Court na guilty. So, ibig sabihin, pabor po yan kay Duterte sapagkat po magpapatunay yan na gumagalaw pala naman ng hustisya at hindi naman nagpapabaya si Duterte sa kaso ni Kian de los Santos. Ngayon, sa kaso din ni Murillo,
Tsaka kasama niya dun sa Quezon City ay binaril din si Murillo kasama yung 4 niyang kasama na naglalaro sila ng pool doon sa Quezon City sa may Payatas. Namatay yung 4 niya, siya ang unang binaril, si Murillo, pero namatay yung binaril niya kasama na 4. Ang siya naman ay masuwerte talaga, nagpatay-patayan siya kunwari patay, tapos nung umalis yung mga pulis yun ang pumatay, mga pulis. Nung umalis yung mga pulis, gumapang si Murillo at tinulungan siya ng mamang taxi at dinala siya sa ospital. At dun sa ospital, habang ginagamot siya, tumawag naman ng ospital sa police station kasi obligasyon po ng mga ospital natin na tumawag sa pulis kung mayroong mga dinalang mga may sugat na pagkatingin la ay pinatay. So may saksak, pwede yan. May tama ng bala, pwede yan. Tapos halimbawa nasagasaan, tatawag talaga ng ano yan, ng mga ospital. So dito sa kaso ni Murillo, nakakatakot. Bilib ako sa tawag ito. Ang dumating ng mga pulis sa ospital, tiningnan siya na ginagamot siya sa bala, ay ang mga pulis mismo na bumaril sa kanya. So ngayon, kinasuhan siya ng mga pulis na bumaril sa kanya ng obstruction of justice at saka direct assault. So natapos po yung paglilitis sa Quezon City Metropolitan Trial Court at nanalo si Murillo at tahasang sinabi po ng korte natin na gumawa ng pagsakan ng kasalanan itong mga pulis at wala silang katwiran para barilin yung mga tao. Kahit na gano'n ang sinabi ng MTC, nakakalungkot pa rin. Kasi ang ginawa ng mga center law o di kaya yung mga grupo nila ni Attorney Romel Bagares, yung kababayan ko na abogado na graduate ng UP, ay nagsampa rin sila ng kaso sa ombudsman laban sa mga pulis. Ang problema, yung ombudsman natin, binasura ang kaso sapagkat ang katwiran nila wala po raw ebidensya si Murillo para sabihin na pumatay lang mga ito. Ang katwiran naman ng ombudsman nang binasura ang kaso ay trabaho lamang ang ginawa ng mga pulis daw. Well, umakyat ata yan, inapila ata yan sa taas. Hanggang ngayon wala pang desisyon yan. But nevertheless, kinikwento ko lang yan kasi para may ipapatunayan na hindi rin pala pabaya si Duterte. Na kung merong identified na pumatay, ay pinapakasuhan. Kasi remember, sa panahon pa ni Duterte, kinasuhan yan. So, yan po ang sitwasyon natin sa ating ICC. Ang kaso, ulitin ko lang para maintindihan ninyo, ay sinasampahan ng kaso si Duterte na bilang isang mastermind. Ngayon, ang nakapagtataka lang dito na kung bakit nasabi ko naman na matutumba, madidismiss ang kaso sapagkat po, bakit si Duterte lamang ang kinasuhan ng ICC? Hindi pwede po yan mangyari. Nang ibig sabihin po, ay nagpa-jackpot lang ito ang ICC. Kasi kung talagang guilty si Duterte, dapat isasama sa kakasuhan yung mga pumatay at yung mga iba pang mga pulis na mga boss nila na nag-uutos pumatay. At pwede din kasuhan dyan yung hepe ng mga police stations na kung saan ang mga pulis nila ay nakapatay na hindi man lamang nila sila kinasuhan sa mga korte. So yan po ang sitwasyon natin. Nevertheless, I am confident na wala ni isa sa mga yan na pinatay ay wala dyan pwede magkaroon ng ebidensya na inutos ni Duterte na patayin mga yan ng basta-basta lamang. Tandaan mo po, sa aking pag-aaral po, pagsasaliksik, sa mga kasong nadidesisyonan na ng International Criminal Court, sa kaso ni Intaganda, sa kaso ni Ongwen, sila po ay inamin nila na may pinatay na hindi dapat patayin. At because of that pag-amin, ay nasentensyahan sila sa tinatag na being mastermind. Inamin naman kasi nila
na yung may pinatay. Pero hindi nila dinepensa na yung pumatay, na yung pagpatay na yun ay may dahilan. Hindi kagaya dito kay Duterte, nakikita ko na ang gagawin ni Attorney Kaufman. Alright, inamin na namin yan. Ganun na kasimple pag ako ang abogado eh. Your Honors, there should be no problem and we should move fast. In order for us to move fast, Mr. Duterte is admitting the existence of 6,000 deaths. O yan, gano'n lang. Para hindi na maging issue kung may patay ba o wala. Ngayon, kung maamin na ni Duterte na may patay o wala, next question, paano i-connect si Duterte doon? Sa ebidensya na sinuri ko na sinumiti ng prosecutor, wala po silang ebidensya na magpapatunay na si Duterte ay siya mismo nag-utos na papatay mga yun. Pero pag titingnan mo naman sa iyan po sa tukhang, tingnan naman natin po yung sa Davao, na kung saan ang testigo dyan si Arturo Las Cañas na dating pulis, na tauhan niya, at saka si Edgar Batubato. Sinabi, kinuwento ni Las Cañas at saka ni Batubato na may mga patayan na nangyari na siya daw inutusan ni Duterte. Kagaya yung may isa-cite ko yung kay John Pala na reporter. Ay sinasabi ni Las Cañas na inutusan siya ni Duterte na patayin si John Pala. At marami sila dyan. Kaya lang, ladies and gentlemen, pagdating po sa mga kaso na gano'n, hindi po sapat, maaring sapat o maaring hindi sapat ang testimonya ng tao para gamitin na ikukonvict ng isang tao sa salang pamamatay ng tao. Ang tanong diyan, sapat na ba yung salita ni Matubato at saka ni Las Cañas para sabihin mo totoo ang sinasabi nila? Kung ako tanungin mo, hindi po magiging sapat, kailangan may ebidensya. Anong mga ebidensya idadagdag diyan? Tandaan niyo po, nalaman naman natin sa report, may mga listahan ng mga pinatay sa Davao. Ayon kay Las Cañas, kasama niya yan si John Pala. May mga pinatay dyan. Kaya lang, ang problema natin is, kailangan din patunayan kung sinong aktual na inutusan na pumatay. Ngayon, pag si Las Cañas o si Matubato magtitistigo, kami pong pumatay, inutusan niyo pa kami. Sa tingin niyo ba, tanggap na ba yan? Na ebidensya? Ang sagot ko dyan, kailangan pa rin ng ibang suporta para mapatunayan na sila nga ang pumatay. Next, kailangan na patunayan na yung mga taong binabanggit nila ay patay nga. So paano yan? Bubuksan, huhukayin. Ang problema sa paghukay, wala nang nakikita. So halimbawa, magsalita si Matubato at saka si Las Cañas na may pinatay sila, magbigay sila ng pangalan. Hindi na makita ang buto. Wala rin. Dismiss din ang kaso. Yan po ang kaisipan ng isang abogado na trial lawyer. So ngayon, dito tayo dadako ngayon sa sinampa na, kasi hinuli, tandaan ninyo, noong March 11, hinuli si Duterte. Nila ni Nicolas Torre, siya pa nga nagbasa ng Miranda rights. Kasama niya dyan si Romel Marbil, General. Kasama niya dyan si Gibo Teodoro, na secretary hanggang ngayon ng Department of Defense, National Defense. Kasama rin dyan si Eduardo Anyo, na bata ni Duterte na nag-rider kay Duterte. Siya pa kasama sa pagplano paano arestuin si Duterte. So, traitor itong taga-Cagayan de Oro na ito si Eduardo Anyo. Pagkatapos, kasama rin dyan po si Marcos Lacanilaw, na siyang binigyan ngayon sa na pwesto na hepe ng Land Transportation Office. So, nakasama rin dyan si BBM, inamin niya na rin. So, in other words, dinala nila si Duterte sa The Hague. Madaling araw, no? Alas 12 ng gabi. Hinuli nila alas 11 ng umaga sa NAIA.
nung umuwi si Duterte galing Hong Kong. So, ang problema lang, napakabagal gumalaw ng mga abogado ni Duterte. Hindi kagaya sa akin na kung ako gumawa ng petisyon, mabilis yun. So, ang ginawa nila, nagsampa sila ng petition for certiorari. Si Attorney Israel Tutorion, 5:00 na sila nag-file. So, nagpatawag nag-in-bank hearing nga yung Supreme Court. Kaya lang, nung magpapalabas ng decision Supreme Court, hindi nila alam kung nailipad na nga si Duterte sa dihig. So, ang tawag nila diyan ay parang moot and academic na. Kasi kung ako naging abogado ni Duterte, ang gagawin ko lang sa oras ng paghuli sa kanya noong 11:00 ng umaga, gagawa na kagad ako ng petition for the writ of habeas corpus at 1 hanggang 2 oras lang ang kailangan ko, tapos ko na yan. At isampa ko sa pinakamalapit na korte ay ang RTC Pasay. Doon lang, tapos na ang laban. Papadalhan kagad ng TRO ng RTC Pasay yan, sila ni Nick Torre. Kaso lang hindi nagawa eh. So, ang matawag ko lang, hindi ko naman mapagdududahan ang pagiging tapat nila kay Duterte. Ang masasabi ko lamang ay, pwede ko sabihin, mga bobo rin abogado ni Duterte. So ngayon, ang tanong na ngayon, kasi nag-file din sila ng petition at dadagdagan niya ng petition for the writ of habeas corpus na sinampa naman ng 3 anak ni Duterte. Ano po yan, para maintindihan ninyo, ano po ba yan yung petition for the writ of habeas corpus? Kapag ang petition na writ of habeas corpus ay sinampa, ang pwedeng sumampa niyan ay kahit sinong tao para sa taong nakulong, para sa taong hinuhuli, para sa taong inaaresto. Dahil sa walang chance na makapagsampa ng petition ang hinuhuli, binibigyan mismo sadya ng ating batas ang sinumang tao na kaibigan niya na pwedeng magsampa ng kaso para sa taong hinuhuli. Kaya dito po, kinabukasan na nagsampa ng petition for habeas corpus. Ang ibang kinampa na late na. At tapos si Attorney Harry Roque naman, nagsampa rin siya para kay Kitty Duterte. Ang kanyang naging client dyan si Kitty Duterte. Ang sinampa niya ay hindi lamang habeas corpus, kundi kasama na ang certiorari. So, ibig sabihin po, sabihin ko lang sa inyo, ang habeas corpus po, sinasampa yan kung ang hangad ng nagsampa ng kaso ay palayain yung hinuli. Ngayon, ano maging aksyon ng korte kapag sinampa mo yan? Anong laman yan? Iniinforma ko sa korte na si Duterte ay hinuli ni Nicolas Torre at mga kasama niya. Nandun sila sa NAIA at dinala sa Villamor Air Base. At hanggang ngayon sa Villamor Air Base, at hindi namin alam kung anong gagawin, saan dadalhin, kung ikukulong ka agad. At wala pong indikasyon na pumunta sila sa korte. So ngayon, hinihiling ko sa korte kung saan man nakakasampa itong habeas corpus na palabasan kaagad ng utos kung sino man ang may hawak kay Duterte na dalhin siya dito sa korte mismo at alamin kung ano ang katwiran, bakit siya hinuli. Ganun lamang po kasimple. Ganun lang kasimple ang habeas corpus. Hindi pa nagawa. So nevertheless, nagsampa rin sila pero late na. Sa gana naman ni Attorney Harry Roque, sigurista siya kasi ang issue ni Harry Roque, mukhang hindi na pwede ang habeas corpus. Kasi ang pakay po ng habeas corpus ay papalabasin ang taong nakulong. Paano pa ngayon mapapatupad ang tao na papalabasin sa kulungan kung nandun siya sa dihig? Yan ang tanong ni Harry Roque sa kanyang isipan. Kaya dinugtungan niya ng gaya ng ginagawa ko rin. Yung may isang judge diyan sa Agusan.
Agusan lang para malaking agusan. Hindi natin malaman kung sa Kabadbaran, kung sa Butuan, kung sa Bayugan. Ha? Yan. May korte dyan sa Agusan na may judge yan na piling magaling, piling hari. Akalain mo ba naman na walang hearing, pinalabasan niya ng contempt order, pinapabilanggo niya mga tao. Oh. Ngayon, ang ginawa naman namin yan kasi akalain mo, inutusan niya hulihin ang mga tao, mga maralita, pati kukulong. Walang dahilan. Wala ngang ebidensya. Wala nga kumakaso, siya lang kumakaso. Akalain mo siya, kumakaso siya pang judge. Oh, hindi ko na bagitin pangalan mo. Alam mo, kilala mo kung sino ka. Hindi lahat ng panahon ay judge ka, magre-retire ka rin. So, ginawa niya, ang ginawa ko naman ay umakyat kami sa Supreme Court. Nagsampa po kami ng petition for habeas corpus with certiorari. Yun. Kaya agad, wala pang isang linggo, nagpalabas ng utos sa Supreme Court. Inutusan yung judge, huwag mo hulihin ang mga tao na sinintensyan mo. Ganon kabilis. Ganon po, sapagkat ay nandito pa naman sa nagtatago lang sa Butuan, hindi na niya mahuli. At andyan naman, hindi naman dinala sa dihig yung mga tao dyan sa Agusan. Kinikwento ko lamang ito para maintindihan ninyo kung ano ang habeas corpus. Ngayon, sa gana ni Duterte, hindi na natin siya may pabalik. Andun siya sa dihig eh. So anong ang tanong ng mga basic na tanong ng Supreme Court? Pinapasumiti ng final argument. Ang tawag ko dyan sa memorandum is final argument. Sila ni Kitty, si Pulong, at saka si Sebastian, patungkol sa habeas corpus na sinampa nila. May mga tanong na dapat sagutin. Pero pipiliin ko lang po ang dapat importante na dapat sagutin. At ang importanteng tanong dyan ay, pwede pa ba na magbigay ng utos ng Supreme Court na ginagrant o anong tawag niyan sa Tagalog? Na pinagbigyan o mag-utos ang Supreme Court ng mag-utos si Supreme Court sa mga respondyente na dalhin si Duterte sa harap ng Supreme Court. Mangyayari pa ba yan? Ang sagot ay hindi po. Bakit? Nandun siya sa dihig eh. So, ibang klaseng habeas corpus ito. Hindi kagaya sa ordinaryong habeas corpus na sinampa namin sa Supreme Court at inuutosan ang judge na i-stay, huwag niya ipatupad ang kanyang desisyon na pag-aresto. So, judge, kumusta ka na, judge? Alam mo kung sino ka. Lagi mo akong binabagit, galit na galit ka sa akin. Sa totoo lang, nag-practice din kasi ako sa Hall of Justice yan sa Agusan. Napaka-corrupt ang mga judge diyan. Pasensya na kayo mga judge diyan. Sobrang corrupt kayo diyan lalo na sa Butuan. Hall of Justice sa Butuan. Napaka-corrupt na mga justice diyan, mga judge diyan. Tapos yung mga piskal diyan, nakipagkutsaba rin. Corrupt din. Napansin ko rin sa mga abogado diyan, ay mga corrupt din. Pera-pera ang labanan. Pasensya na kayo mga panyero diyan, alam ko. Kilala nyo kung sino kayo, kilala nyo ako. Grabe. One of the gravest in terms of corruption among the halls of justices ay itong Butuan. So, sinasabi ko lang yan. Anyway, ang mangyari kay Digong Duterte, ang tanong, pwede pa bang ipalabas ang utos na habeas corpus na utusan na dalhin si Duterte sa Supreme Court? Sagot, hindi na maipapatupad yan.
Bakit? Dahil nandun siya sa diheg. So ngayon, ano ngayon ang sitwasyon? Ano ngayon ang mangyayari? Yan ba ay ibabasura na lang ang habeas corpus kasi hindi naman madadala si Digong? Ang sagot ko, hindi po maibabasura yan. Bakit? Ang issue kasi pabalik-balik at lagi na lang umuulit-ulit ito at hindi naman madesisyonan. Kaya once and for all, hinihimok ko sa Supreme Court Justices na desisyonan na niyo ito. Pagpalabas kayo ng utos, although alam nyo na hindi maipapadala si Digong Duterte, magpalabas kayo ng utos declaring that while Duterte cannot be brought to the court expectedly to be done by the respondents, but as a matter of course, as a matter of procedure, magpalabas po dapat ang Supreme Court ng utusan ang mga respondyente na sina Bersamin, si Nicolas Torre, ang PNP chief, si Lacanilaw, si Gibot Teodoro, si Eduardo Año, na dalhin si Duterte sa loob ng Supreme Court. Utos lang yan. Although, alam naman ng Supreme Court na hindi matutupad. Pero, ang utos ay pag-utos. Hindi mo pwede sabihin na ang Supreme Court ay hindi na pwede mag-utos dahil nadala sa diheg. Ang importante lang dyan, gawin lang ng Supreme Court ang trabaho niya. Magpalabas siya ng utos. Bahala na itong gobyerno ni Bongbong na tarantado. Bahala na itong gobyerno na ito na kawatan. Gobyernong ito ni Bongbong na bakla na nagpapabuli. At gobyerno ni Bongbong na adik na sinabi pa, dinidiin pa ng kanyang kapatid na adik siya, ay kailangan gawin ng Supreme Court ang trabaho nito na magpapalabas ng utos at utusan ng gobyerno natin na mga respondyente na dalhin si Digong sa Supreme Court. Ano ngayon ang mangyari? Di mapipilitan lamang ang mga tauhan ni Bongbong na bangag, bobo, bakla, nagpapabuli. Gagawin na lang nila, magpaliwanag na lang sila sa Supreme Court bakit hindi nila mabitbit ang katawan ni Rody Duterte. Nais ko muna bago ako umalis sa ito, nais kong malaman ninyo na yung pag-utos po na dadalhin ay kailangan ma-establisa ng Supreme Court na walang kaso laban kay Duterte. So ngayon, pinasagot ng korte ang kalaban sa memorandum. May memorandum din sila. May memorandum din ang mga anak ni Duterte. So siyempre, sasagutin nila, sasabihin ng argumento naman ng mga tauhan naman ni Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi, like legal and valid. Yung meron kasing warrant ng ICC. Ganun ang argumento nila. Tapos sabihin nila, at pinasa pa sa Interpol. Kaya legal daw pag-aresto. Yan ang argumento ng mga tauhan. Kasama dyan si Boying Rimulya. Kasama dyan si John Vic Rimulya. Ganun ang magiging argumento nila. Ngayon, base naman sa napakinggan ko na laging binabanggit ni Boying Rimulya na, pasensya ka na Boying, I find you dumb in terms of law. Pagkukuha ka uli ng bar exam, di ka na makapasa. Sinasabi niya, ginagamit niya dahilan na legal daw yung pagpapadala kay Digong Duterte sa diheg kasi nakalagay daw sa Section 17, Republic Act 9851. Ang sagot ko dyan, mali po yan, mali. Bakit po? Nakalagay po sa Section 17 na pwede ibigay ng Pilipinas si Duterte doon sa ICC, may kondisyon. Number 1 condition,
kung kasapi pa ang Pilipinas ng ICC at merong kasunduan sa gitna ng Pilipinas at saka ICC. The fact na hindi na kasapi, winidraw na, hindi na siya pwede mag-apply. So, with that, tumba na naman argumento lang. Wala talaga akong dahilan makikita. Wala akong makikitang dahilan para suportahan ko ang argumento nila ni Boying Rimulya. Baliktarin mo man ang konstitusyon natin, hindi pwede masuportahan ng Section 17 ang ginawa nila na pagpalipad kay Duterte sa dihig. Di ba? Ang hirap yun. Ang hirap masuportahan. Tapos tatawagin nyo akong DDS kasi sinusuportahan ko. My God, alam ng Diyos yan. Alam ni Pastor Rodi Rabi. Si Pastor Rodi Rabi, anti-Duterte din to dati. Wala po ako makitang argumento papabor. Magiging fake news po ako pag sabihin ko na legal ang pagkahuli kay Duterte. Magiging fake news ako kasi batas pinaglalaban natin. Kung batas, ang batas natin na numero 1 na sinampal ay yung Section 3, Section 1, Article 3. Mamaya paliwanag ko sa inyo. Tapos Section 2, Article 3. Tapos Section 14, Article 3. Ano ba yung Article 3? Yan po yung Bill of Rights. Lahat ng karapatang pantao nandun po sa Article 3. Ano pa? Nilabag din nito ang Section 1, Article 8. Ano ba yung Section 1, Article 8? That the judicial power in the Philippines is vested, nakalagay, nakatira sa ating Supreme Court at mga korte na bubuuin ng batas. Pag sinabi ko ganun, anong ibig sabihin nun? Nang ibig sabihin, lahat po ng mga bagay na may pangyayari sa Pilipinas, kapag hindi mo siya maklaro kung ano ba talaga, yan ay judicial. Ibig sabihin ng judicial, malalim na pagtingin. Hindi mo makikita sa biglang tingin. Kaya nga sinasabi ni Joan of Arc, it is not what meets the eyes. Dahil malalim ang issue, yan ang tawag po na judicial power. So, anong issue ngayon? Ang issue, pwede bang bitbitin si Digong Duterte na gamit lamang ang ICC warrant of arrest at ang katotohanan na ginamit nila ang Interpol, pwede bang bitbitin? Yan ang tanong. Hindi mo masagot kaagad yan. Kaya kung hindi mo masagot kaagad yan, malalim ang pag-usisa. At kung malalim ang pag-usisa, ang tawag po dyan ay judicial. Judicial issue. At kung sinabi mo judicial issue, napapaloob sa Section 8, Article 1 ng ating Constitution na nagsasabi, judicial power is vested in the hands of the Supreme Court and all other courts that may be created by law. Sa ating korte lamang nakalagay ang kapangyarihan sa pagtingin, pag-usisa. Therefore, ICC has no power. Kahit na member pa ang Pilipinas ng ICC, ICC has no power to issue an order to arrest any person in the Philippines. Because the issuance of arrest warrant is a matter that is judicial in nature. Alamin mo kung dapat bang palabasan ng warrant of arrest. Ang pagtatanong na yan at ang paghanap ng sagot ay ang tawag dyan judicial function. Bakit judicial? Ulitin ko lang dahil malalim na pagtingin, pag-usisa ang pangangailangan. At kung ganon, ang kapangyarihan ay nailagay sa ating Supreme Court at mga korte natin. Wala sa ICC. Klaro? At wala rin sa Interpol. Klaro?
Therefore, hindi ko mahanapan ng dahilan para pagbigyan ko, sabihin ko na legal ang paghuli kay Duterte at pagtapon sa kanya sa dihig. Wala ko nakitang dahilan. Pero sa kabila, ito ang laman ng argumento ni Harry Roque. Pero sa kabila, sa kabilang banda, nakikita mo lahat na bawal at nilabag ang batas natin. Bago ko ikwento, kung ano mga batas, di ka ba nainom muna ako? Bago ko ikwento kung ano mga batas natin na nalabag, nais ko muna sabihin na meron tayong tinatawag na due process right na dapat igalang. At kung manghuli ka ng tao na walang warrant sa lokal na korte natin, ikaw ay nilabag mo ang ating konstitusyon. Ngayon, mayroong ICC na international law. Sabihin na natin kasabi pa tayo. Pwede ba yang international law na kasapi tayo? Halimbawa, kasapi tayo. Pwede mo ba yang gawing excuse na hulihin ang tao sa loob ng Pilipinas kahit na hindi susunod sa Section 1, Article 3, at isa pa sundin dapat Section 2, Article 3, at isa pang sundin ay Section 14, Article 3 ng ating Konstitusyon? Yan ang tanong. Masasagot natin yan kung masagot mo ang tanong muna, alin ba ang mas mataas? Ang international law ba o ang ating konstitusyon? Alam ko matalino sana. Yung mga nakapasa sa bar exam, matalino to. Alam ko ang sagot nila ay mas mataas ng di hamak ang ating konstitusyon. Bakit po? Una, sovereignty, pinag-usapan natin. Sovereignty natin ay hindi tayo pwedeng pakialaman. Kaya ang international law ay wala silang kapangyarihan o katwiran na para pakialaman ang ating soberenya. Ang pag-aresto po ay isang bagay na kumikilala ng ating pagkasarinlan. Ang bansa na yan ay hindi ka sarili, hindi ka independent. Wala kang sovereignty kung arestuhin ka lamang. Kaya, isang elemento ng ating soberenya ay yung pag-aaresto, na tayo lamang aaresto sa sarili nating mga akusado at wala nang iba. At mas mataas po ang konstitusyon sapagkat ito po, ang pinag-usapan natin ay ang bagay sa loob ng Pilipinas lamang. At sino ba ang gumawa ng batas ng konstitusyon? Hindi mga tao na bumubuto-buto kung yes or no at nanalo yung yes sa panahon ng 1987. At ang international law, ayon po sa incorporation clause ng ating konstitusyon mismo, ay kapantay lamang ang batas na ginawa ng Kongreso. Ganon po yun ang kanyang kapantay. Therefore, hindi pa siya pwede tumaas pa sa konstitusyon. Sabihin natin, member tayo, ang Pilipinas, ng ICC. Nagpalabas ang ICC ng Pilipinas. Ang tanong, pwede ba maipatupad ang ICC na warrant na direkta sa atin? Arestuhin ka sino? Sagot, hindi. Hindi pwede mapatupad. Bakit? Kasi kailangan po na sumunod ka sa Section 1, Article 3, tsaka Section 2, Article 3, Section 14, Article 3 ng ating Constitution. Where's a tape? You ask.
So, yan po ang problema. May isa pa na nilabag. Ang binanggit ko kanina, yung Section 1, Article 8. Yung Section 1, Article 3 ay nagsuutos, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. So, may proseso ba ng batas kung ICC na anong pag-usapan dito sa Pilipinas? Wala. Kasi sa labas ng Pilipinas naman sila nagproseso. Tapos sa Section 2, ano sinasabi sa Section 2? No warrant of arrest shall issue against any person except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses that the complainant may produce, and particularly describing the place to be searched and the things or persons to be seized. Pag person seized, arrested yun. So ngayon, ibig sabihin, ang tanging korte lamang natin ang otorisado magsasabi kung may probable cause para arestuhin si Duterte o wala o hindi. Walang kapangyarihan ang ICC para magsabi kung may probable cause na arestuhin si Duterte o hindi. In fact, very clear naman sa warrant of arrest na nilabas ng ICC na kinaklaro nila wala pang probable cause na pinag-usapan. Kundi mababang uri ng probability lamang na malamang may kaso ka kaya inaaresto ka namin. Ibig sabihin, hindi tugma o hindi consistent ang warrant of arrest under Article 58 ng Rome Statute kumpara sa warrant of arrest ng Pilipinas. Sa Pilipinas, mataas na uri ng ebidensya ang pangangailangan para bago arestuhin ng tao. Sa ICC, mababang uri lang. Possibility lang. Possibility, possible na krimen na ikaw guilty, ay pwede ka nang arestuhin. Pero sa atin, kailangan probable cause na nakabase sa ebidensya. Sabi pa nga, ang probable cause, except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath. Examination, ebidensya tinitingnan. The complainant, sa pag-complainant, i-produce ang complainant ang mga ebidensya niya. And the witnesses that may be produced by the complainant, kasama sa ebidensya niya, yung mga kanyang testigo. Itong sa ICC warrant of arrest, under Article 58, mismo ang ICC nagsasabi na ang level ng kanilang pagbasihan para lumabas ang warrant of arrest ay mababa lamang. Possibility lang. Dito sa kabila sa atin, probable cause. So that explains the reason siguro naintindihan na ninyo na hindi talaga pwede. Tapos, titingnan natin ang Article 14, Article 3, Section 14, that no person shall be held to answer without due process of law. So, hindi nyo pwede kukunin si Duterte kung walang due process sa ating batas. In fact, balik tayo doon sa Section 2. Ang level ng probability na hinahanap ng ating korte bago arestuhin ang isang tao ay mataas, probable cause. Mataas, maraming ebidensya. Ang level ng probability na ang hinihingi lamang ng International Criminal Court para arestuhin ang isang akusado ay possibility lang. Possibility is not the same as probable cause. So ngayon, naintindihan na, gusto ko nakinig dito ang mga kapwa ko na mga aral sa batas, yung mga abogado. Para kayo na rin ang mag-relay
Ano ba ang pagkakaiba ng warrant of arrest ng ICC at warrant of arrest na nilabas ng ating korte? Ang warrant of arrest na nilabas ng ating korte ay nakabase po sa ebidensya na matindi, na sapat ka na pwedeng ikulong o isentensyan kung hindi ka makapagdepensa. Dito, sa warrant of arrest na nilalabas ng International Criminal Court ay hindi sapat ang ebidensya para ikaw ay sentensyan kung hindi ka magdepensa. Kaya nga nag-utos pa sila na may next procedure pa sila na kailangan dumaan sa confirmation of charges. Sa Pilipinas, wala pong tinatawag na confirmation of charges. Ang proseso sa Pilipinas, magsampa ng reklamo sa prosecutor's office, titingnan ng prosecutor's office kung may probable cause o wala, isumiti sa korte. At ang korte, ang final magsasabi kung talagang may probable cause o wala. Base sa ebidensya na nakalap o na isumiti sa prosecutor's office natin. Sa kabila naman, sa International Criminal Court, malalaman mo lamang kung may probable cause kung pag magsagawa na ng tinatawag na confirmation of charges. Doon lamang maglalatag ng ebidensya ang prosecutor. Kung malakas ang ebidensya laban sa akusado, sasabihin ngayon ng pre-trial chamber ng mga judges, may ebidensya nga. O sige, litis tayo. Ganun. Dapat nakita nyo ng pagkakaiba ng ating warrant of arrest at saka ng warrant of arrest ng ICC. Mas mababang uri ng ebidensya ang sa ICC. So, after explaining those, talagang makikita mo na sasabihin ngayon ng abogado ni Kitty Duterte, papunta din sa Supreme Court, hindi pwede mamamayani ang warrant of arrest ng ICC, kaya kidnapping yun. Kaya hindi mo pwedeng igalang ang warrant of arrest ng ICC. Okay? Yan Yan po ay base po yan sa batas. Kaya mga walang alam sa batas, makinig na lang kayo, wag na kayo mag-argumento. Alam ko na makikita ko to, marami nag-argumento. Akala na may alam sa batas. So, ang pag-apat, nabanggit ko na kanina na dahilan kung bakit hindi pwede sila makialam sa Pilipinas kasi ang kapangyarihan sa paghusga, pag-usisa ay nakalagay mismo sa kamay ng ating Supreme Court at ibang pa mga korte na gagawin o buuin sa ating bansa. Kaya ganun po ang dahilan. Kaya because of this, masasagot na natin ngayon ang pinapasagot ng Supreme Court. Number 1, moot an academic na ba? Ano ibig sabihin ng moot academic? Ipagpatuloy pa ba natin? Parang ganito lang, anhin pa ang damo kung patay ng kabayo. Yan, parang ganun yan. Patay ng kabayo, ipapagpatuloy pa ba natin yung damo? Huwag na. Yan sinasabi na moot an academic. So ganito, sa kaso ni Duterte, moot an academic na ba? Kasi nakulong naman doon Ang sagot dito ay hindi siya moot an academic. Ang sinabi ko kanina, bakit hindi moot an academic? Kinuwento ko na ito kanina pa. Sapagkat, magpapalabas lamang ang Supreme Court ng utos. Sundin nito ng Supreme Court ang kanilang mandato at ang kanilang obligasyon. Hindi lang mandato, obligasyon. Na utusan ang Philippine government ang respondiente na dalhin si Duterte sa Supreme Court natin. Kung hindi magawa, di magpapaliwanag na lang ang ating mga magagaling na mama, si Bendalo, si Mr. Bendalo, Boying Rimulya, magpaliwanag na lamang siya na hindi na nila madadala sa korte, kaya humingi sila ng pasensya. Anong kasunod mangyari? Di sasabihin ng Supreme Court, ganon ba? O sige. So, ang kasunod yan, kung malupit-lupit na Supreme Court, o di kaya kung magaling ang abogado ng mga anak ni Duterte, magsasampa sila ngayon ng motion requiring the respondents to explain why they shall not be cited for contempt.
and be imprisoned for committing contemptuous acts. Ganun kasunod nangyari. Kung ako yung abogado ng mga anak ni Duterte, unang-una, disbarred na ako. Hindi ako pwede mag-abogado. Kaya mag-advise na lang ako, makinig na lang kayo sa akin ngayon. Alam ko, nakikinig dito mga abogado ni Duterte, lalo na si Atty. Israel Torion. Pati isang abogado ni Duterte na kilala ko, na roommate ko sa Mindanao State University noon, na si Atty. James Reserva, na board member ngayon ng Agusan del Sur, na professor pa ngayon sa Professor of Law sa isang eskwelahan. Sa tingin ko doon siya nagtuturo sa Orius College. Alam mo naman, mga produktong emisyon, mga magagaling. Mas magaling pa sa UP. Magalit ka mga taga-UP. Alam mo, UP ngayon, 5 ang top notcher nila. Sa bar exam ngayon, 5 rin sa University of Santo Tomas. Kaya binabati ko mga taga-UST rito. Kay Atty. Claire Castro, congrats. Maraming mga taga-UST, mga top notcher, number 2 sa kanila. Number 1, UP Diliman. So, ganun po ang sitwasyon natin dito. Ang final argument na lang natin is, pwedeng hindi nagiging moot ang academic dahil hindi naman nawawala ang kapangyarihan ng Supreme Court para mag-utos. Ang nawala lang, total, ang pagtutupad sa utos ay hindi naman kapangyarihan ng Supreme Court yan. Kaya hindi nagiging moot ang academic. Ang mangyari lang, bahala na lang, alatsamba na lang sila ni Bunjing Rimulya. Sila ngayon paparusahan kung hindi nila madadala si Duterte sa Supreme Court. So, next issue. Kung pwede ba maipatupad ang utos ng Supreme Court? Sa tanong na yan, depende po kung anong utos ng Supreme Court. Kung ang utos ng Supreme Court ay dalhin si Duterte sa Supreme Court, kasi bring forth the body. Ibig sabihin, habeas corpus. Pag sinabi mo corpus kasi katawan ng tao. Bring forth the body. Yan ang eksaktong translation compared to English. Kung ang pag-utos ng Supreme Court dalhin si Duterte, hindi na mapapatupad yan. Ganon pagsagot ko rito. Pero, yung ibang utos ay pwede, may papatupad. Ano yon? Yung utos na ipaliwanag ninyo. Bakit ganon at pinayagan ninyo si Duterte at hinuli ninyo at pinadala? Yun, pwede pa mapapatupad yun. Ibig sabihin, depende po sa utos. Ano pa bang ibang utos ng Supreme Court na pwede mapapatupad? Sapagkat merong kasama na certiorari. Ang ibig po sabihin ng certiorari ay isang petition na humihingi sa korte na ideklara na null and void ang ginawa ng isang opisina. So, pwede pa yan mapasunod pang utos ng Supreme Court na ideklara na null and void ang paghuli kay Duterte at ang pagpadala doon. Next, iba mga tanong, meron pa bang ibang remedyo? Itanong ng Supreme Court. Sinagot ito ng abogado ni Kitty Duterte. Opo, meron pang ibang remedyo. Maliban sa habeas corpus, ay pwede rin po ang tinatawag na petition for certiorari. Tapos nagtanong din sa Supreme Court, may exception ba sa batas ng moot and academic? Ang sagot, meron po. Ano po yun mga exception? Number 1, kung if it is involving a matter that is capable of repeating but yet avoiding review, then it is exempt from the mootness rule. The Supreme Court will exercise its symbolic power to proclaim to the whole world that we are the Supreme Court and we must order that the law is supreme and that there must be the rule of law. It's not the law of the rule, but the rule of the law. It should never be the law of force, but it should be the force of the law.
Yun ang gagawin ng Supreme Court natin. I-proclaim nila na sila the majesty of the law. Kaya, exception to the rule yan, kung kinakailangan ipaglalaban ng Supreme Court natin ang kanyang karangalan, ang kanyang kagitingan, at ang kanyang kapurihan. Ano pa? May sagot ito. Ano bang epekto ng withdrawal daw? Natanong Supreme Court, anong epekto ng withdrawal na pag-withdraw ng Pilipinas sa ICC doon sa batas na Republic Act 9851? Sagot, ang epekto ng pag-withdraw ay pwede mo sabihin wala rin, hindi na mag-epekto. Bakit? Kasi pag tiningnan mo ang Republic Act 9851, nag-uutos siya sa Section 17 na ang Pilipinas ay may kapangyarihan sa pag-imbestiga, paglilitis, at paghuhusga sa mga kaso kagaya ng crime against humanity. Kasama dyan po ang war crimes. Kasama rin ang genocide. Ano ibig sabihin ng mga genocide na sakop ng ating batas na Republic Act 951? Halimbawa, nag-away ang tribo-tribo. Itong tribong isa ng mamayani, gusto niya patayin ang lahat ng kabilang tribo. That is genocide. And it is not permitted. And it is punished under Republic Act 951. Ano pag ibang krimen dyan? War crimes. May gira sa gitna ng NPA at saka military natin. O di kaya sa gitna ng Iminilip o Rimailip at military natin. Bawal na bawal po na kapag nagapi mo na ang iyong kalaban, pasukuin mo, gagawin mo lang siya, alagaan mo, at tawagin mo lang na prisoner of war. Hindi mo siya pwede patayin. Yan ang war crimes pag pinatay mo. O di kaya torture mo. Bawal na bawal. Yan po ang war crimes. Ano naman ang isa na nakalagay sa Republic Act 951? Ito pong crime against humanity, yung krimen na karumaldumal. At pinaparusahan din sa ating batas na 9851. So, ang tanong ngayon, kung ano ang epekto ng pag-atras ng Pilipinas mula sa ICC? Sagot, wala rin. Kasi kung andito pa rin tayo sa ICC, pwede na rin natin panindigan ang ating batas, ang mamayani, kung paano lilitisin ang mga nagkasala sa salang crime against humanity, genocide, at war crimes. After all, kahit titignan mo sa punto de vista ng ICC, ay hindi kami makikialam kasi may complementarity rule. Kung ang bansa kung saan naganap ang krimen ay kaya naman pala nilang litisin ang kanilang akusado, hindi makialam ang ICC. Kaya wala ring epekto. Kung mag-withdraw ang Pilipinas mula sa ICC, kung ihahambing mo, kung pag-usapan natin ang Republic Act 9851. Ang sunod na tanong, nalabag ba ang complementarity rule ng international law sa sitwasyon na ito? Hindi. In fact, nakalagay po kasi sa Republic Act 9851 na kapag nag-imbestiga na ang ibang bansa o ang International Criminal Court sa bagay ng example kay Duterte case, nag-imbestiga na kasi ang ICC, so kasi huda member pang Pilipinas o hindi ng ICC, pwedeng bumitiw ang Pilipinas o mag-waiver. Hayaan na lang ang ICC. Pero hindi ito pwede gumawa ang Pilipinas na tutulungan mo pa yung ICC. Hindi. Pero kung kasapi ang Pilipinas ng ICC at gumawa ng crime against humanity sa Pilipinas, may choice ang Pilipinas. Pwedeng dito lilitisin sa Pilipinas at pwede ring ipasa doon sa ICC. Ours is the choice. Tayo ang may karapatan mamili.
Pero ang problema, naging presidente na si BBM. Kung talagang dalisay ang gusto niya mangyari na katarungan para sa lahat ng mga namatay sa tukhang, dapat siya na ang nanguna. Sila na ni Boying Rimulya. Dapat inutusan niya si Boying Rimulya na mag-imbestiga at kasuhan sila ni Bato dito sa Pilipinas. Kasuhan sila ni Duterte dito sa Pilipinas. Kasuhan sila ni Albayalde. Sila ni Romeo Caramat. Sila ni Royena Garba. Sila ni Delberto Leonardo. Pati si Dibold Sinas. Bakit hindi mo ginawa? Obligasyon natin yan. Bakit mo pinaumbaya sa ICC? Isa lang ang ibig sabihin. Gusto mo matanggal ang mga Duterte dito para ang sunod mong kandidato sa 2028 ay mananalo. Yan lang naman ang rason dyan. O, kasunod na tanong. Yung Article 1 to 7 ba, paragraph 2 ng International Criminal Court, ay mayroon ba tayong obligasyon pa rin? Yan ang tanong ng Supreme Court natin. Ang sagot ko dyan, wala na tayong obligasyon dyan. Bakit? Ito po ang sagot. Ano pang obligasyon natin dyan na dahil sa pagkawala, hindi na tayo kasapi sa ICC, ay hindi na pwede magsampa ng kaso ang Office of the Prosecutor ng ICC laban kay Digong dahil hindi na tayo member ng ICC. Nakasaad po sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C na pwede lamang magsampa ng kaso kay Duterte kung kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. At kung hindi siya kasapi, wala na. Ang tanong ni Charles Whiskey, meron ba tayong treaty? Sa ngayon po, wala na po. Wala na po tayong treaty. Nag-withdraw na kasi. Dapat alalahanin nyo yan. May treaty dati na pinirman, pero nang nag-withdraw na, wala na po. Ganon po yun. So next question ng Supreme Court. Hindi naman importante yung ibang tanong. So yan ang po importante yung sasagutin ko. At ang conclusion ko rito, kung ikaw naman tatanungin, ano ba ang pwede kong maibigay na rason sa Supreme Court para igalang ang ICC? Wala po ako makita ng rason. Unang-una ay hindi pwede makialam ang Supreme Court sa ICC. The tanging magagawa ng Supreme Court ay ideklara na illegal ang pag-aresto kay Duterte. Ganun lang, hanggang doon lang. At kung magawa ng illegal at utusan niya ang Pilipinas, kung sino mga respondyente na gumawa kayo ng hakbang na dalhin nyo sa Supreme Court ang katawan ni Duterte at ipaliwanag nyo kung bakit, ano ang rason at inyong parang dinidetain ninyo. Yan po. So, my conclusion is, ladies and gentlemen, lalabas po ang decision ng Supreme Court, ideklara po na illegal ang pag-aresto at pagpadala kay Duterte sa The Hague. Yan lamang po ang aking conclusion. Mabuhay po tayong lahat, mga Pilipino po tayong lahat. At sana, pakiusap ko sa inyo, huwag kayo maging loyalista. At dahil galit lang kay Duterte, tingnan niyo po ang batas natin. Kung ginagalang ba batas natin, kahit pa masamang tao si Duterte, sapagkat nilabag ang batas natin sa pagkidnap sa kanya, ipaglalaban ko si Duterte hanggang kapag kamatayan. Ganun lamang po. Ikaw lang bobo dyan. Sino ito? PNW. Ilagay mo nga pangalan mo PNW. Ang problema sa iyo, lagi kang PNW lang. Wala namang pangalan. Para makasuhan kita ng libel kung ano.
AM Travel Vlogs, pera-pera lang ngayon. Kaya naniniwala talaga ako na bakit, ang unang tanong ko, kung talagang may katuturan ang kaso laban sa Baron Drugs, dapat sabay-sabay sila inaresto. Bakit si Duterte lang pinaaresto? Kasi kung ako, nung abogado ako, lahat ng mga guilty sa aking nakikita ay kakasuhan ko sila lahat. Hindi pwede na isa lang. Di ba? Chicken popper, salamat Dr. Toto sa katotohanan. Tapos, may Mr. YouTuber sa ICC, walang tagapagtanggol ang isang maimpluwensyang politiko. Meron. Kahit maimpluwensya siya, binigay po ng ICC si Kaufman. Ang nagbabayad po kay Atty. Kaufman, 2 million a month ay ang ICC. Hindi po si Duterte nagbabayad yan. Kaya malaking kasinungalingan ang ginagawa ni Trillanes sa pag-anunsyo sa niluloko niyang bayan na 150 million daw ang binabayad ni Duterte kay Kaufman. Magkwentahan tayo. 10 buwan na po si Duterte sa ICC. Kung 150 million ay tama, i-multiply mo sa 10, 1.5 billion. Payag ka ba? Maniwala ka dyan? Gusto ko sampalin si Trillanes pag makita ko eh. Ikaw naman, Vlogcaster Armandin, pakiusap lang po. Huwag ka maniwala sa sinungalingan, wala mga pruwiba, pinaniwalaan mo. Hindi po totoo yung 150 million. At tapos isa pang nakita ko, bakit mo sinama sabi mo wala na, kulong na kayo lahat. Sinama mo pa si Pulong doon sa linyada ni Chis Escudero. Sino pag ibang mga senador, si Bong Revilla. Mag-isip ka naman po sa iyong logic. Pakiusap lang, Sir Armandin. Ipalabas mo po yung logic na totoo. Unang-una, yung 51 billion na ini-issue ni Trillanes, ni Tino, tsaka ni Terry Redon laban kay Digong, kalagan kay Pulong na natanggap niya. Totoo yun. Natanggap niya yun. Inamin naman niya eh. Pero ang isa pang katotohanan ay napunta lahat sa proyekto at walang substandard doon. In fact, napakaganda ng proyekto. Kaya wala po kayong karapatan na magkwento-kwento, kaya lahat yan ay puro fake news lang kwento ninyo. Mahirap naman po. Mahirap naman mag-fake news kayo. At umaasa po ako, Mr. Roland Catedrilla, na pag magsalita ng Supreme Court, lalabas at ideklara nito na illegal ang aresto. So, Mercy Narbasa Suzuki, believe ako talaga sa iyo, Dr. Toto. Galing mo magpaliwanag. Salamat sa pagtatanggol mo para kay Tatay Digong. Ivy Belen, Katoto, mas may dangal po sa iyo wala pong dangal yan. Mali. May dangal siya, pero wala pong mali pong sinasabi niya. Pasensyahan na. Ay tahasan ko sinasabi niya na mali siya. Roland Catedrilla, watching from Melbourne, Australia. Si Ecclesiastes from Espanya, huwag pansinin ang mga drug addict. Tapos, Gamara, we salute you, Dr. Toto, our future senator. Flora May Entero, yan ang totoo. Good job. Salamat po sa pagpuri niyo po. Sino pa iba? Si Chicken Pooper, salamat. Dr. Toto. At si PNW, basahin ko lang, tinawag ako bobo. Wala ka bang ibang maargumento sa akin? Salita ka lang ng ad hominem o pamimersonal? Tapos si AMG Travel Vlogs. Pera-pera lang niyan. O nga, naniwala ako, 1 billion binigay sa judge eh. Kada judge, binigyan ng 1 billion. Kaya nga, kumukuha si Bongbong Marcos, mali-maliit ang pera, pinapadeliver kay Saldico para dalhin doon ni Trillanes sa ICC. Kinaklaro ko, Trillanes, wala akong ebidensya na ikaw ay nagdadala ng pera doon. Pero ang ebidensya ko, sapagkat po unbelievable ang mga order ng ICC, yan ang aking katibayan na tumanggap sila ng pera. At walang ibang lumalapit doon kundi ikaw lang. Sa ICC, walang mga tagapahid. Binabasa ko na po yan.
Mr. YouTuber, ang kaso ni Digong at hindi rin mapayag ang supporter ng isang politiko na makita na ang kanilang santo ay makulong. Magiging fair lamang po tayo. Ang kaso ni Digong, dito na lang ikuan yan. Meron naman tayong korte. Total, hawak naman ni Bongbong mga judge. Pwede niya may diktahan na ikukonvict si Duterte. Bakit hindi niya dalhin dito? Okay, tapos Mr. Joe, tama lang. Ay, wala, hindi neutral yan. Hindi neutral yan. Kita mo na nga mali-mali. Saan ka pa magdesisyon, humingi interim release? Desisyonan mo hindi pwede. Kasi sa palagay nila ay papatay ka ng ibang tao. Anong klase yun? Wala nga ebidensya. Sasabihin gano'n. Kaya kabubuhan talaga. Mitch Dove, 120. Kaso nabigyan na sila ng Y. So Nelson Magaso, butbot mo. Ay, yan na naman masabi mo, butbot. Paliwanag mo bakit butbot, Nelson. Ha? Nakakahiya ka, Bisaya ka pa naman. Ang mali-mali mga sinasabi mo. Dapat magiging bright ka. Paliwanag mo bakit ako butbot. Ganun lang po. Mr. Chaber, tanong ko sa ito, anong motibo ni Digong para umatras sa Pilipinas sa ICC? Hindi na po yan question ng motive. Bakit po? Inaprubahan naman kasi ng ICC ang pag-withdraw. Okay? At saka yung pag-withdraw, Mr. YouTuber at ang iba pa nakikinig, ay may karapatan pa rin hindi nawawalan ng chance ang prosecutor na magkaso kung ni-withdraw na ni Digong. Kasi bakit? Kasi may 1 taon pa sila napalugit para isampa. Ang tanong naman, ay dumaan ng 1 taon, hindi pa sila sumampa ng kaso. At lumampas pa 2 taon, saka pa lang sumampa ng kaso. Di ba kabubuhan niya, Mr. YouTuber? Kung sino man pangalan mo po, dapat, I hope you understand what I mean. Si Gamora, good day, Dr. Toto. Ang travel bags. Sa pangalan ni Presidente Duterte, bawal ang nag-inuman sa gilid. O ngayon, ang dami nag-inuman. Sa totoo lang, ang dami-dami ngayon mga nagbibigayan, no? Pinapag-grab lang ang drugs. Yan po ang nangyayari ngayon. Sabi ni Romel Bengson, keep safe. May imbag na malim. Tapos si soothing and meditation, PM, pwede rin kasi bend the law. Romel Bengson na imbag na malim. Edwin Ban, Supreme Court yan, bubu. Ay, yan na ba masasabi mo? Edwin Bon? Dapat mag-argumento kayo. Matuto po kayo mag-argumento kaya para magiging maunlad naman ang bansa natin kasi nagkakaroon kayo ng mga matalinong pag-iisip. Kapag ang sabilita mo bubo, kalbo, hindi po kayo nag-isip at wala po kayo natutunan. Kayo po ay isang bubo lang. Hanggang bubo lang ganun. Kayo pang bubo, hindi ako. Simply Rock. Kailan po magmatinong gobyerno nangyari? Ay, kapag ang lahat ng mga bubo dito na nagtutrol sa akin ay hindi na maging bubo, yan, titino ng gobyerno natin. So, AMG Travel Vlog. Sa panahon ng panungkulan ng Presidente Duterte, naging matino ang mga gagong Pilipino. Sa totoo lang, wala mga congressman na nagnanakaw. Kung konti lang, yung talagang malapit-lapit lang kay Digong, yun lang nagnakaw. Darating ang panahon, masusulat sa kasaysayan ng Pinas ang mga naaresto kay ang mga umaristo kay Duterte. So, hanggang diyan lang muna at masyado na tayong 1 minute and 21 seconds, minutes. 1 hour and 21 minutes. Pasensya na po, napakahaba na po natin. Cassandra Day, Susan Diaz, good job, Dr. Emmanuel Chan. Easy, mayroon pong jurisdiction, Emmanuel Chan. Huwag ka magmaniwala dyan. You follow me, you believe in me kasi alam ko yung batas. Huwag ka maniwala sa mga kwento-kwento dyan, okay? Ganyan lang po.